DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Martes na tayo ngayon na 29 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, maulang undas sinaasahan, Bagyong Leon posibleng maging super typhoon. 22 lugar nasa ilalim na ng signal number 1. Pinsala naman ang Bagyong Christine sa mga pantalan sa bansa, umabot ng 110 million pesos. Halos 20 malalansangan at tulay, hindi pa rin madaanan. Death toll sumampa na sa mahigit 100. Dating Pangulong Digong Duterte inako ang responsibilidad sa mga dugong gyera laban sa illegal drugs. Hanggang sa Kamara ay giit na dapat makulong si dating Pangulong Duterte kaugnay ng EKJ o extrajudicial killings. Impeachment laban kay Vice President Sara ay kinakasa ng isang komite sa Kamara. PNP may persons of interest na sa kaso ng dinukot na American vlogger sa Zamboanga del Norte. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang umaga sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga sa mga nakatutok sa atin dyan sa Estados Unidos. Posibleng maging maulan ang araw ng mga patay sa malaking tsansa na maging super typhoon ang Bagyong Leon habang papalapit na ito ng Batanes area. Ayon sa pag-asa, lalakas ang bagyo habang ito'y daraan ng Philippine Sea at maabot ang typhoon category sa susunod na 24 oras. Huling namataan ang Bagyong Leon sa layong 705 kilometro. Silangan na ng Itiagi, Isabela. Taglayan lakas na hangin umabot na 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ng 125 kilometro, 125 kilometers per hour. Kumikilos ito ng mabagal pakanlunan habang dumaraan sa Philippine Sea. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa 20 na lugar sa buong Luzon at Visayas, kabilang ang Batanes, Cagayan, kasama ng Babuyan Island, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province. Kaunti ng Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon kasama ng Polillo Island, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay at northeastern portion ng Sorsogon. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Ito na naman, meron na naman pong Leon. Katatapos lang ni Christina. Kasama rin sa may nakataas na signal number 1 ang eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Inaasahang lalabas naman ang Philippine Air Responsibility ang Bagyong Leon sa Biyernes pa ng umaga o hapon. Umabot na ng 110 milyong piso ang pinsalang dulot ng Bagyong Christine sa mga pantalan pa lamang sa buong bansa. Pinakamaraming pasaherong naapektuhan ng pinsala ay mula sa Sorsogon hanggang Allen, Northern Samar. Naging mahaba rin ang pila ng mga sasakay sa Roro mula sa Matnog hanggang Allen. Umabot ng 3 kilometro ang pila ng mga sasakyan sa Matnog para makatawid lamang sa Allen, kaya ito ang binabantayan ng Department of Transportation. Gayunpaman, sinabi ng Transportation Secretary na si Jaime Bautista, bahagyang pinsala lamang ang natamo ng mga pantalan at inaasikaso na rin ito ng Philippine Ports Authority. Hindi pa rin na niya tiyak kung kailan o ilang araw aabutin bago magbalik normal ang mga biyahe ng mga sasakyan sa naturang lugar. Nanatiling sarado naman sa mga motorista ang nasa 17 pangunahing kalsada at mga tulay sa buong bansa. Bunsod ito ng pinsalang dulot ng Bagyong Christine, kabilang ang pagguho ng detour roads, pagbaha, landslide at rock slide. Ayon sa Department of Public Works and Highways, kabilang sa napinsalang infrastruktura ay nasa Cordillera Administrative Region, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Meron namang 13 major road section. Ang limitado lamang ang mga makakadaang sasakyan, kasama rito ang car. Meron 2 sa Calabarzon, 10 naman sa Bicol. Agad namang pinakilos ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Public Works and Highways upang mabilis na maisaayos sa mga daan, lalo na ngayong nalalapit na naman ang undas.
Pinayuhan naman ng Philippine Ports Authority ang mga bibiyahe patungong Visayas ngayong undas dumaan na lamang sa Batangas Port. Sa programang 2x2 sa DCRH at radyo natin, sinabi ni PPA General Manager Jay Santiago, maaaring dumaan ang Batangas Port patungong Visayas upang hindi maantala ang kanilang biyahe. Una rito, iniulat din sa DCRH na hanggang kahapon, lubog pa rin sa baha ang ilang mga pangunay kalsada sa Bicol, kasunod ng panalanasan ng Bagyong Christine. So kung pupunta po sila sa may area po na Central Visayas, halimbawa papunta po sa Cebu o papunta po dyan sa may Iloilo, no? Pwede po sila dyan sa Batangas, tatawid po yung Batangas papunta po sa Oriental Mindoro, po sa Calapan, and then yung bus po ay dediretso po yan hanggang Rojas, Oriental Mindoro, o kaya sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Roro po ulit yan at ang bagsak po nila dyan sa Katiklan na po, dito na sa sa Aklan. And then by road na po yan, papuntang Iloilo, papuntang Bacolod. And pag galing pong Bacolod, pwede na po silang tumawid dyan, or from Iloilo, pwede na po silang tumawid papuntang Cebu, or from Bacolod po, pwede na silang tumawid naman po dyan papuntang Bohol, and then papunta pong Eastern Visayas po. Tiniyak naman ni Santiago na sasapat na mga sasakyang pandagat dahil dumagsa pa ang mga pasahero, kahit dumagsa pa ang mga pasaherong uuwi naman sa kanilang mga probinsya. Magandang umaga, Pilipinas! Ang magnabigan sa ating mga kababayan dyan po sa Norte, Pangulong BBM nagpaabot ng 130 million pesos na tulong sa mga lokal na pamahalaan sa Bicol. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning! Nagpaabot ng 130 milyong halaga ng tulong si Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ng Bicol na lubusang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christina. 50 milyong pisong tulong pinansyal ang tinanggap ni Acting Albay Governor Glenda Ongbongao mula sa Office of the President. 30 milyong piso naman kay Naga City Mayor Nelson Legacion at 50 milyong piso para sa Camarines Sur. Dumating na rin ang 4 na truck ng bigas mula sa National Food Authority and Food Terminal Incorporation sa Naga. Dagdag ito sa mga relief operations na kasalukuyang isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Siniguro rin ni PBBM na magpapadala ang Department of Health o DOH ng karagdagang medical team sa rehiyon. Naniniwala ang Pangulo na sapat at kontrolado ang sistema ng operasyon sa Bicol. Gayun lamang, marami pa ring lugar ang lubog sa baha. Gayun pa man, tiniyak niya na magpapatuloy lamang ang tulong at suporta mula sa gobyerno para sa mga nasalanta ng bagyo hanggang sa bumalik sa normal ang kanilang sitwasyon. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha na kanyang iniuugnay na epekto ng pabago-bagong klima o climate change. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Bilang tugon sa mga sakuna tulad nga ng Bagyong Christine, inihay naman ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill 186. Naglalayong lumikha ng National Resiliency and Disaster Management Authority. Ang nasaming ahensyang tututok sa pagkahanda, pagbibigay ng maagang babala, pagtugon at pagbangon ng mga komunidad matapos ang kalamidad. Ayon kay Senator Amy, kung meron tayong sentralisadong otoridad para sa disaster management, agad nating matutukoy ang mga pinakamahihinang lugar na makapaghanda ng maayos laban sa kalamidad kasabay ng panawagan para sa isang ahensyang tututok lamang sa pamahalaan para sa mga nangyayaring sakuna. Binigyan din pa ni Marcos ang kawalan ng maayos sa paghahanda at koordinasyon sa mga lugar na madalas natamaan ng sakuna, tulad nga ng Bicol. Idinaing ng mga nasalanta ng Bagyong Christine ang kawalan ng kuryente at sapat na generator set sa kanilang mga lugar, pati ng kakulangan ng mga live boat na nagdulot ng pagkantala sa pamimigay ng malinis na inuming tubig at ang pagkain. Ayon sa ulat, mahigit sa 4.2 milyon katao ang naapektuhan at halos kalahating milyong Pilipino naman ang nawalan ng tirahan. Karamihan sa kanila ay nasa mga evacuation center pa rin ngayon. Binanggit pa ni Senator Marcos na ang pagbuo ng isang sentralisadong ahensya ay makatutulong para sa mas mabilis at maayos na pagtugon sa mga sakuna. Kung hindi daw po kaya ng budget na magtayo ng malaking department, magsisimula na muna sa isang ahensya na may sariling pondo, tauhan at otoridad. Ang mahalaga ngayon na, sabi po ni Senator Marcos. Maaaring gamitin naman ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites bilang logistics hubs tuwing may kalamidad o emergency.
Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, ito'y kulang pagsasanay at hindi gagamitin ng mga sundalo ng Amerika ang mga EDCA sites. Sa katunayan, ginagamit na niya ito ngayon sa paghahanda at pagpapadala ng mga relief items sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine, alinsunod na rin sa mandato ng Pangulo. Maaari din anyang gamitin ang EDCA sites na command and control point ng iba't ibang mga ahensya tulad ng pagpapadala ng tulong sa Malaysia at Singapore. Matatanda ang nasa siyam na EDCA sites ang nakatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Ginagamit ito bilang pasilidad ng sanib-puwersang pagsasanay ng mga sundalo ng Amerika at ng Pilipinas. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa gobyerno ng Singapore sa tulong na ipinabot ng pamahalaan ito sa mga biktima ng Bagyong Christine, partikular na mahalagang papel ng Singaporean Air Force sa paghatid ng tulong para sa mga pinakamalubhang nasa lantang komunidad. Pinasalamatan ni Speaker Romualdez sina Singapore Prime Minister Tharman Shanmugaratnam at Ambassador to the Philippines Constance C. sa pagpapagamit ng mga C-130 aircraft para sa paghatid ng tulong sa libo-libong pamilyang Pilipinong sinalanta ng bagyo na nagdulot ng malawakang pinsala sa buong Pilipinas. Ayon kay Romualdez, ang tulong na kanilang ipinadala lalo na ang C-130 aircraft mula sa Singapore Air Force ay nagagamit sa mabilis na paghatid ng mga relief goods sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Nagpadala ang Singapore Air Force ng C-130 transport aircraft para tumulong sa paghatid ng humanitarian aid supplies, partikular na sa Bicol Region na isa sa pinakamatinding tinamaan ng Bagyong Christine. Alas 4:15, oy mga mamis! Pwede tayong mag-laundry day today. Doon sa mga lugar na walang nakataas na typhoon signal. Punot no ka pa kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa, all you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry pa naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on dense chocolate, mud and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inako naman ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa lahat ng nangyari sa kanyang naging kampanya kontra illegal drugs. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado, sinabi ng dating Pangulo, siya lamang ang dapat sisihin sa lahat ng legal at moral na pagkakamali sa war on drugs. Ayon sa dating Pangulo, bagamat hindi siya magbibigay ng excuses, hindi rin naman siya dapat humingi ng tawad dahil ginawa lamang niya ang mga dapat gawin. That for all of the successes and mali o I alone take full legal, moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. Dumibensa ang dating Pangulong Digong sa naging patayan sa ilalim ng ipinatupad itong war on drugs. Iginit ng dating Pangulo kahit kailan hindi niya pinayagan ang mga pulis at mga sundalo na abusuhin ang kanilang kapangyarihan kahit noong siya pa'y alkalde ng Davao City hanggang sa maging presidente ng bansa. Anyang drug war ay hindi pagpatay sa mga tao kundi pagbibigay ng proteksyon sa mga inosente o mga walang kalaban-laban at sa pagsawata sa illegal drugs. Nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Rosa. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Samantala, ibinunyag din ng dating Pangulong Digong na inatasan niya mga polis na hikayatin ang mga suspect na manlaban para mapatay ang mga ito. Ayon sa dating presidente, itong naging direktiba niya noon nung siya alkalde pa ng Davao at ito rin ang iniutos niya sa mga pulis nung siya naupo bilang Pangulo ng bansa. Sinabi pa ni Mayor Digong, hindi niya tahasang inutusan ng mga pulis na patayin ang mga drug suspect at sa halip. Dapat bigyan ng mga ito ng pagkakataong manlaban upang mabigyan ng katarungan ang pagpatay sa mga ito. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo,
encourage the criminals to fight, encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganon rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Kina-clarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a It's not, civilian, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Ipinasubpina ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga hindi nakadalo sa hearing hinggil sa issue ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kabilang dito sina dating PCSO General Manager Royina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo, dating Customs Bureau Intelligence Officer Jimmy Guban, at ang confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ginawa ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang hakbang matapos questionin ni Senator Bato de la Rosa ang hindi nila pagdalo sa hearing. Sinabi ni De La Rosa tila nangangahulugan umano na hindi nila pagpunta sa hearing, ayaw nilang lumabas ang katotohanan. You have to require their presence, Mr. Chair, because I can only surmise with their absence that they don't want their statements that they have given before the House of Representatives to be debunked before this body, Mr. Chair. Ayaw nilang lumabas ang katotohanan kapag ayaw nilang pumunta dito. So ganun na muna. In the meantime, my dear colleagues, ganun, we issue a subpoena to all those in the original list of invitees na hindi pumunta ngayon, or even those with excuse letters, subpoena ang susunod na issue. Okay. Ipinagtanggol naman ni Senator Bongo ang 6 na tong giyera kontra illegal drugs ng Duterte administration kung saan libong drug suspect ang napatay ng puwersa ng Estado. Sa kanyang pagsasalita sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senator Go na nanalo sa pagkapangulo ang dating Pangulong Digong dahil sa pangako nitong lilinisin sa illegal drugs, krimen at katiwalian ng bansa. Sa katunayan, sinabi ni Go na laganap ang krimen at ang illegal drugs sa buong bansa bago nahalal ang Pangulo noong 2016. Itinanggi rin ni Senator Go ang quota reward system sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Bago mahalal si dating Pangulong Duterte, talamak talaga ang illegal na droga noon. Napasukan ito ng sindikato at karamihan dyan armado. Kahit ang hanay ng pulisya na infiltrate, systematic talaga ang problema. Kaya naman kinailangan po ng kamay na bakal para solusyonan ito. Kaya nga nanalo si dating Pangulong Duterte dahil sa kanyang campaign promise to get rid of illegal drugs, criminality, and corruption na mga salot po ng lipunan. Mr. Chair, ang sambayan ng Pilipino na po ang humusga. Kung nakakapaglakad ba sila sa gabi na walang takot sa daan, pati po yung mga OFWs natin sa abroad, nagkakaroon ba sila ng peace of mind dahil ligtas ang mga mahal nila sa buhay na nakakauwi po sa gabi na hindi nasasaktan at hindi nababastos. Noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, 55% o halos 6 sa bawat 10 barangay sa buong bansa ang naging drug-free. Resulta po ito ng pagkumpiska sa lampas 76 billion na halaga ng droga na pakalat-kalat noon sa ating mga lansangan. Base rin po sa datos, 79% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang sumusuporta sa kampanya laban sa illegal na droga.
Matapos naman nakuha ng dating Pangulong Digong Duterte ang buong responsibilidad sa mga naganap na pagpatay sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign ito. Iginit ng miyembro ng Young Guns ang Kamara de Representantes na dapat harapin din ng dating Pangulo ang pananagutan nito sa ilalim ng batas. Reaksyon ito ni Deputy Majority Leader Jude Asidre na sa naging pahayag ni Mayor Digong sa investigasyon ng Senado. Ayon kay Asidre, walang sino man partikular ang mga nasa posisyon o nasa kapangyarihan ang dapat makaligtas sa pananagutan sa ilalim ng batas kabilang si dating Pangulong Duterte. Sinagundahan naman ni House Assistant Majority Leader J. Kong Hun ang paninindigan ni Asidre at tinawag itong isang mahalagang sandali para sa Pilipinas. Binigyan din naman ni House Assistant Majority Leader Mika Sonsing tungkulin ng mga institusyon ng pamahalaan ang pagtiyak ng katarungan ay maipatutupad. At hinimok naman ng Cagayan de Oro City Representative Lordan Suwan, isang abogado, ang Department of Justice at ang Office of the Ombudsman na simula na ang masusing investigasyon. Iginit din ni House Deputy Majority Leader Jude Asidre ang kahalagahan na makasuhan ng lahat ng mga opisyal sa nakarang administrasyon na sangkot sa war on drugs. Kasama ang dating Pangulong Digong sa oras na makakalap ng sapat na ebidensya kaugnay ng state-sponsored execution. Ipinunto ni Asidre na responsibilidad ng Estado at mga opisyal ng gobyerno na papanagutin ang mga lumabag sa batas kahit ang mga may hawak na pinakamataas na posisyon. Uling ginit na Asidre, tagapangulo ng House Committee on Overseas Workers Affairs, mandato nilang papanagutin ang mga sangkot na mga individual, sila man ay binoto o itinalagang opisyal bilang mga ordinaryong mamamayan. Kumipensa naman si Senator Bato de la Rosa sa pahayag niyang shit happens hinggil sa pagkamatay ng 3 taong gulang na bata sa isang bypass operation noong 2019. Ito'y matapos na maungkatang naturang insidente sa isinagawang presentasyon ni Father Flavi Villanueva sa Senate hearing ng issue ng war on drugs. Ayon kay De La Rosa, hindi niya intensyong ibaba ang pagkamatay ng bata sa kanyang naging pahayag. Paliwanag ng senador, ibig lamang niyang sabihin na talagang nangyayari ang ganong sitwasyon kapag hindi kontrolado ang paligid. Sinabi pa ng senador, sinisisi niya ang kanyang sarili bilang PNP chief noong 2019 ang mangyari ang hindi dapat na mangyari kaya't sinabi niyang o nasabi niya ang katagang shit happens. Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military, during operations, when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong tawag ko dyan? Perfection happens? There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Maganda umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis! Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho may dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagan tunog. 17,000, 17,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Oh, hindi nyo makuha. Oh, binigay na nga ang basta. Sabi ko nga sa inyo, ang isa sa mga ito siguro para kasi isa na item nakuha na eh. Ha? Yung pangalawang item, basta isa yan sa mga responsibilidad nung figure na nandyan sa logo po ng ang kumadrona. Okay, analyze po ninyo mabuti. Ha? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin na 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. Basta isang item po dyan, hindi ginagamit sa paliligo. Ayan ha. Pwede rin naman. Hindi, mahirap gamitin. Basta isang bagay, hindi ho yan yung tabo, hindi rin ho yung palanggana yan na ginagamit nyo ninyo habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap. Ha? Isang item po yan, nagawa din po sa
madalas gawa po sa bakal. Maganda umaga, Pilipinas! Department of Justice, sinabi naman ng dating Pangulong Digong nakasuhan siya sa kanyang pananagutan kaugnay ng mga namatay sa kampanya laban sa illegal drugs. Detalye na balita mula kay Raymond Edpa sa RS28. Good morning, Raymond. Tahasang hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Justice o DOJ upang siya ay kasuhan dahil sa kanyang mga pinatay lalo na sa kampanya laban sa illegal drugs. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, inamin ni Duterte na may mga pinatay ito at nagtataka siya na hanggang ngayon wala pang kaso laban sa kanya ng DOJ. Sa katunayan ay nagkainitan pa sila ni Senator Risa Hontiveros dahil inisa-isa nito ang mga naging kilalang umunoy kaso ng extrajudicial killings o EG case. Ito ay sa tanong ni Hontiveros kung kanyang inaako ang responsibilidad sa pagkamatay na makagaya ni Kian de los Santos, Kulot de Guzman, Carl Arnaiz at ang 4 na taong gulang na si Althea Barbon. Kasunod ito ng pag-ako ng responsibilidad ni Duterte sa tagumpay at kapalpakan ng ikinasa nilang war on drugs. 9 na oras ang itinagal ng hearing kahapon at kahit ayaw pang tumigil ng dating Pangulo ay pinahinto na ito ni Senador Aquilino Coco Pimentel III bago sinuspindi ang pagdinig. Narito ang palitan nila ni Senador Risa Hontiveros at dating Pangulong Duterte. I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga sa mga taga Queensland, Australia. O nga naman, kasi pag pinail na nga naman yung kaso, at tinidinig na sa korte, hindi sir pwede mag-hearing. Ay, susmeo. Nananatiling matatag naman ang Pilipinas sa commitment itong itaguyod ang women's empowerment at palakasin ang kanilang tungkulin sa peace building. Ito ang sinabi ni Budget Secretary Mena Pangandaman sa pagbubukas ng International Conference on Women, Peace and Security sa PICC kung saan idinitalyo nito ang mga nagawa ng bansa sa pagsusulong ng Women, Peace and Security Agenda. Binigyan din pa ni Secretary Pangandaman ang kahalagahan ng nasabing pagtitipon lalo na sa epekto ng Bagyong Christine sa milyon-milyong mga Pinoy na nagpakita sa intersection o na nagpapakita sa intersection ng climate action at seguridad ng kababaihan. Sinabi pa ng kalihim, ang dialogue ay isang magandang pagsimula na tumutukoy sa katatapos na kalamidad bilang paalala sa mga hamon na kinakaharap ng kababaihan, partikular na sa mga conflict-affected areas. Binigyan din pa ni Pangandaman ang kahalagahan ng landmark na UN Security Council Resolution noong October ng 2022 na nananawagan para sa mas mataas na partisipasyon ng mga kababaihan sa conflict prevention and resolution. Dalawa naman ang nakikitang batayan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na maaaring magamit sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng hindi maipaliwanag na paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, magamat ang investigasyon ay sinagawa para makalikha ng bagong batas. Mas naging malinaw naman kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno at nakakita din ang komite ng maaaring batayan sa pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Duterte gaya ng graft and corruption at betrayal of public trust. Sinabi pa ni Chua ang paratang ni Duterte na ginawa ang kanyang komite na isa lamang fishing expedition na naglalayang siraan siya sa politika. Anya, ang mga natuklasan gaya ng paggastos ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP na naubos lamang sa loob ng 11 araw noong Disyembre ng 2022 ay sapat nang magdulot ng mga pagdududa kung tama ang ginagawang paggastos sa pondo
ng bayan. Maganda umaga, Pilipinas! Inilusad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pinakabago naman itong flagship infrastructure project na kinabibilangan ng mga school building at target ito ay makakompleto ng hindi bababa sa 1,200 na mga silid-aralan sa susunod na 4 na taon. Ito ay makaraang lumagda si PAGCOR Chair at CEO Al Tenco ng Memorandum Circular na nagpo-formalize ng bagong collaborative undertaking sa DepEd at Department of Public Works and Highways. Ayon kay Tenco, maasa sila na sa 4 na taon ay makapagpapatayo sila ng mahigit 1,000 silid-aralan sa ilalim ng bagong infrastruktura bilang bahagi ng kanilang pangako sa pagbuo ng bansa. Sinabi pa ni Tenco na ang nasabing proyekto ng PAGCOR at ng kanilang mga partner agencies ay naglalayong unahin ng mga malalayong lugar at mga pamayanan. Bukod sa mga gusaling pamparalan, sinabi ni Tenco, magtatayo din ang PAGCOR ng 200 e-learning centers na ilalagay sa mga lugar na may mataas na konsentrasyon ng mga institusyong pang-edukasyon. Ang bawat e-learning center ay magkakaroon ng 48 istasyon ng computer na may koneksyon sa internet upang maging ideal hub ito sa online research at maging sa mga kurso na may kinalaman sa computer literacy. Maganda umaga, Pilipinas! Baka may mga importanteng lakad do kayo ha. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, subok na sa napakahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Police Regional Office 12 nagpadala din ng mga relief goods bilang tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Detalye ng balita mula kay June Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, June. Magandang umaga, Pilipinas. Inihahanda na ng pamunuan ng Pro-12 ang pagpapadala ng relief operations para sa Bicol Region na masyadong naapektuhan ng Typhoon Christine. Sa pamumuno ni Police Regional Office 12 Regional o OIC Regional Director Police Brigadier General James Gulmatico, isnagawa ang send-off ceremony sa Camp General Paulino Santos sa Barangay Tambler, General Santos City. Ang naturiyang humanitarian assistance ng Pro-12 ay sasamahan din ng 25 personnels na tutulong sa Pro-5 personnel sa pag-distribute sa mga lugar may malawak na damage ang Typhoon Christine sa area ng Pro-5. Nasa total na 563,214 halaga ng relief goods na kinabibilangan ng food packs, hygiene kits, medical supplies at iba pang kinakailangan ng mga kababayan nating matinding nasalanta ng bagyo at baha. Ayon kay R.D. Gulmatico, ang tulong ay kinalap nila mula sa iba't ibang LGUs at iba't ibang institutions sa kanilang AOR at sinusigurong makakarating sa mga kababayan nating Pilipino na nasa kalunos-lunos na sitwasyon sa panahong ito na mapanghamong kalamidad. Anya, sa panahong ito ay napakahalaga ng community support in the spirit of bayanihan bilang pagtugon sa panahon ng natural disaster saan mang panig ng ating bansa. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John. Sukran. Samantala, isa naman ang patay, 2 sugatan matapos magsalpukan ng motorsiklo at siyang kotse sa Davao City. Detalye ng balita mula kay June Soter, Action Radio Davao, may buntag mo, June. Hindi na nadala sa pagamutan ng 70 anyos na driver ng motorsiklo matapos itong napuruhan, kaya kagad itong namatay habang nadala naman sa pagamutan ng kanyang 2 pasahero na nasugatan sa nangyaring salpukan ng kotse at motorsiklo pasado alas 10 ng gabi, Oktubre 27, 2024 sa Purok 5, Barangay Malagos, Baguio District, Davao City. Sa report ng kapulisan na pag-alaman, ang motorsiklo ay minamaniho ng isang Melchor 70 anyos at ang sakay ay sina alias Burgess 60 anyos at si alias Shena 15 anyos na kapwa nakatira sa Barangay Carmen, Baguio District, habang ang kotse minamaniho ng isang alias Hill mula sa Barangay Kalinan, Poblasyon. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, bago pa man mangyari ang insidente, bandang alas 10:40 galing sa Kalinan ang motorsiklo patungong Baguio proper at sa linya ng motorsiklo ang kotse na minamaniho ni alias Hill na nagresulta sa banggaan. Agad na binawian ang buhay ang driver ng motorsiklo habang mabilis namang tumulong ang 911 at dinala ang mga pasahero sa ospital. Samantala ang bangkay ng driver ng motorsiklo ay dinala sa punerarya habang ang driver ng kotse
kotse ay nasa kustodiya na ng kapulisan. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat na John. Nagsanib puwersa naman ang Department of Environment and Natural Resources, ang SM Supermall, ang BDO at iba pang mga grupo sa pagliligtas ng 6 na hayop sa Pilipinas na nasa laylayan na ng extinction. Ipinahayag ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang nagbabadyang pagkaubos ng species ng pawikan o Philippine turtle, Philippine eagle, Philippine pangolin, ang Philippine kakatu, ang dugong at ang tamaraw. Anilabon sa dito na walang tigil na delikadong mga aktibidad ng tao gaya ng illegal hunting, poaching at ng habitat destruction. Ipinahayag ito sa gitna naman ng 2024 Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction upang makapagbigay ng kamalayan sa publiko at makalikom ng pondo, makapag-imbita ng mga volunteers sa maaaring makatulong sa pagprotekta sa mga nabanggit na mga endangered species. Pinimog din ng SM Supermalls President na Steven Tan na maaaring tumulong ang sino man sa pamamagitan ng pag-donate ng anumang halaga sa alinmang branch ng SM, gayon din sa BDO at iba pang mga kasapi ng kampanya. Kabilang sa kolaborasyon ang Branda Kultura Worldwide Fund for Nature Philippines, ang Philippine Eagle Foundation, ang Zoological Society of the Philippines, ang Catala Foundation, ang The Abobil Foundation at Forest Foundation Philippines. Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na mas magiging malakas ang boses ng Pilipinas sa usapin ng international climate policies. Ito ay matapos mapili ang bansa na mag-host ng Loss and Damage Fund Board meeting sa Disyembre. Ayon sa Presidential Sister, pagkakataon ito ng bansa upang isulong ang mga inisyatibang tutugon sa lumalalang epekto ng climate change sa buong mundo, lalo na sa mga kapwa natin vulnerable na. Binanggit din ni Senator Marcos na nasa $1 hanggang $3 billion ang ipinangako ng LDF ng mga mayayamang bansa na responsable sa bulto ng carbon emission. Ang nasabing halaga ang ipambabayad sa pinsala ng climate-related natural disasters sa mga mahihirap na bansa o mga low-income countries. Batay sa Intergovernmental Panel on Climate Change, sinabi ni Senator Marcos na 15 beses na mas maraming biktima ng natural disasters sa mga developing country kumpara sa mga developed countries. Dahil yung United Nations, ipinangalan yung Pilipinas na most vulnerable. Kaya tayo ang gagawing headquarters ng loss and damage. Ang ibig sabihin na to, lahat ng highly vulnerable na may bagyo, may lindol, may bulkan, kompleto yung encyclopedia ng disaster natin, bibigyan ng konting tulong ng developed world. At yung mayayamang bansa, tutulungan tayo. Ang Pilipinas magiging headquarters. Yun ang magandang balita. So, kumbaga, tayo mauuna dyan. Alas 4:41 oras sa buong Kapuluan. Oras na para ho tayo mag-ultabayo. Pero sabi ho ng mga doktor, mga dalubhasa na nagsusulong ho nito, anytime naman pwede. Pero ang pinakamaganda, 2 kapsula, 1 oras bago matulog. Ano ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay sumailalim sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. At ang ginagawa po nito, pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng immune system. Yung plasmacytoid dendritic cell. At yung po namang commander na yun ng immune system natin, ang nagpapalakas sa ating immunity. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan. Na-achieve na natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka kinabukasan, magandang gising mo. Ano ha? Kahit pa bumiyahe ka at konti lang tulog mo, masigla ka pa rin kapag nakapag-ultabayo. Ang ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Ventures. Kung meron pa po kayong mga concerns, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Available din po ito sa Mercury Drug Stores, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero ang ating huwag kalilimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Salpukan ng 2 sasakyan sa Tabuk City, Kalinga, 2 din ang patay, 3 sugatan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 ay magnabigat. Romy.
Idineklarang dead on arrival ng attending physician ang dalawang backrider na grade 9 students matapos masangkot sa isang road accident sa National Highway sa Purok 5, Bulanao, Tabuk City, Kalinga kahapon ng tanghali. Nakilalang mga biktima na sina Hazam Bawaran at J. Ray Vasquez. Sugatan naman ang driver ng Rossi 110 motorcycle na si Sheldon Baluknit, grade 9 student ng Kalinga National High School. Nasugatan din ang driver ng umbak na nakilalang si Francis Abalie Mag-aso, 36 anyos, at pasayro nitong si Joyce Chawon, isang guro ng Baptist School sa Bulanao, Tabuk City. Binabagtas ng motorsiklo ang National Road sa Manuel Aguiar Boulevard mula sa Rotonda patungo sa White Caraba pasado alas 12 ng tanghali nang biglang tumalon ang motorsiklo sa Center Island at tumawid sa kabilang linya at sumalpok sa umbak na tumatakbo sa kabilang direksyon. Sa lakas ng salpukan ng dalawang sakyan ay tumilapon ang mga sakay nito na naging sanay na pagkasawi ng dalawang estudyante at kinasugat ng 3 pasahero ng motorsiklo at umbak. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Nasolo ng isang mananaya mula sa Bulacan. Nasolo ng isang mananaya mula sa Bulacan ang tumatangging-ting na 321 million pesos na jackpot prize sa Ultra Lotto 658. Natumbok ng bagong multi-millionaire ang winning numbers na 07, 24, 13, 16, 10 at 02. Namobo sa mahigit 321 million pesos ang jackpot prize matapos walang makakuha ng 6-digit winning numbers sa loob ng 4 na buwan kung saan ay huli ay noon pang Hunyo. Samantala, 100 individual naman ang nakasungkit ng tig 120,000 pesos matapos mahulaan ang 5 sa 6 na winning digits. Ayan. Kung kayo naniniwala dyan sa panalong yan, nasa sa inyo yan. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi pa rin na ipapaliwanag ng PCSO yung ano eh. Ilan yun? 300 plus ba yung nanalo? Na yung isa, 2 beses pumusta. Okay. Sinabi nyo may nanalo di ba? Pero dito, panalo ho kayo. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya panalong-panalo ho dito ang ating mga magsasaka. Meron na silang sariling brand ng tsokolate, ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Meron po silang 10 variants ng Tangerine Chocolate. Available po yan sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw materials na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo ha. Pwede ho ninyong i-verify yan sa tangerinechocolate.ph. Para po sa inyong mga orders, po pwede ho kayong mag-text sa 0919-095-5935. Pero pinakamainam, kung kayo ho magpapasulubong dito sa Pilipinas, wag na ho yung imported na tsokolate. Mas maganda ho yung local na lang. Ayan ha. Locally made, gawang lokal, but taste and looks global. Sabi nga ni Tita Cora Nilipeña, sabi niya, ibang dating, pang display lang to, hindi ko to kakainin. Ayan, Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat pagtangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas pa natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang Pinoy. 4,000 pulis ipakakalat naman sa Central Luzon sa Undas. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Aabot sa 4,000 mga pulis mula sa Region 3 ang ipapakalat sa mga sementeryo, gayon din sa mga national highway at mga public market. Inaasahang dadagsa ito simula sa araw ng Webes, kung saan half-day na lamang ang pasok na itinatanga ng ating pamahalaan. Ayon sa Regional Director ng PNP dito sa Central Luzon na si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang pagtatalaga ng mga pulis ay upang paghandaan na nga ang narelapit na All Saints Day at All Souls Day. Simula Oktobre 29 hanggang November 4, naasahang ay mga pulis
ito makikita sa mga terminal, gayon din sa mga matataong lugar tulad ng National Highway na makadalasan ay ito ay mga intersection at matatagpuan din ang mga sementeryo. Sa ngayon, inaasahan na magsisimula ang pagdami ng mga bibiyahe mula sa araw ng Miyerkules hanggang pabalik naman sa November 4. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Samsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Grace. At dun ho daw sa mga hindi makakadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay sa panahon ng undas, huwag daw ho kayong mag-alala. Kayo na lang daw po ang dadalawin ng inyong mga mahal sa buhay na pumanaw na. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Congressman Jonathan de la Cruz. Kong Jonat, happy birthday ha. Magpapainom ito si Kong Jonat. Ano ha? Birthday din pala ni Attorney Jude Itong Tadeo ha. Ito po ay miyembro ng mapitagan class ng Philippine Military Academy na eventually ho ay naging abogado. Ha? Si Attorney Jude Tadeo. Boss Itong, happy birthday. Birthday din yung maganda kong pamangkin na yung favorite na pamangkin ko si Ching Ablanga. Ching, happy birthday at sana nga matupad ang mga dreams mo sa buhay. Magandang umaga, Pilipinas! Abala ho yung Midnight Singers natin dyan sa San Diego, California para sa kanilang mga imbitasyon dyan po naman sa Las Vegas, Nevada. Lupit Hindi lang pala sa Pilipinas ito magper-perform kundi pati ho dyan sa Las Vegas, Nevada. Good luck doon ho sa ating Midnight Singers si Tita Cora, si Boss Manny, si Sir Art at saka si Ma'am Linda at saka si The Ever Handsome di ba? Pride of Cavite June Yambao at saka si Tita Lloyds Magandang umaga po sa inyo. Si Kratin Bernardo handa na daw na muling umibig yan ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz sa Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, si Catherine Bernardo na mismo ang nagsabi na after 11 years ay sarado na ang kanyang puso at isipan pati na rin ang kaluluwa sa dati niyang boyfriend na si Daniel Padilla. Well, sa totoo lang, ayon kay Catherine, kung minsan daw ay naiisip niya ang dating boyfriend, pero mas naiisip niya ang kanyang magiging kalagayan sa future. Kaya nga sabi nitong si Catherine, maligaya, kontento at masaya siya ngayon. Tinanong nga siya kung handa na ba siyang umibig. Well, ayon kay Catherine, matagal nang handa ang kanyang puso para sa isang lalaking muling magpapatibok nito. Sinabi ni Catherine na hindi naman mataas ang kanyang qualification sa isang lalaki. Basta't ang importante, serious ito sa kanya, tapat magmahal at walang mangyayaring lokohan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47 para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Magandang umaga, Pilipinas! At doon sa mga gustong mag-apply, apply na ho kay Morley. Kay Catherine. Mga luma at punit na pera kalakip ng mga kinakalawang na barya. Papalitan daw po yan ng Bangko Sentral sa kanilang karaban dyan po sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Magpapatuloy ang Bangko Sentral ng Pilipinas Tacloban sa papalit ng mga lumang papel di bangko at mga punit na mga pera kalakip na mga kinakalawang na mga coins. Pahayag ito ni BSP Tacloban Branch Area Director Victorio III M. Tingkang sa isang panayam. Pinasimulan ito kahapon sa Robinson's Place, Marasbars, Tacloban, kung saan marami ang mga nagpapalit ng mga pera. Magpapatuloy ito hanggang bukas, Miyerkules, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaya kung may mga papel di bangko na mga punit na o mga sira, basta nasa circulation pa kalakip ng mga alkansya na inipon at pwede ito ipagpalit sa mga bagong pera. Nagalayon dito ang BSP na ang mga pera ang isi-circulate ay mga malinis dahil na-reflect ito sa ating bansa. Dito sa DYV Lexon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Sa Tacloban po yan Mag-ikot naman ang citywide kalinga sa Maynila sa 6 na lokasyon.
ng lungsod ngayong araw. Ayon kay Manila Mayor Hanny Lacuna Pangan, layo ng programa na maghatid naman ng 6 na serbisyo sa mga residente ng lungsod. Kabilang na rito ang serbisyo para sa mga senior citizen, mga residente naghahanap ng trabaho, serbisyo para sa mga alagang hayop, social welfare at health service. Unang isasagawa ang programa mamayang alas 7 na umaga hanggang alas 12 na tanghali sa mga sumusunod na distrito. Sa District 1, dyan po sa Barangay 118 Covered Court, Chelsea Street, Tondo, Maynila. District 3 naman sa Barangay 274 Barcelona Street, San Nicolas. Sa District 5 sa F. Torres Street. Malapit daw po ito sa Oro B Street. Diyan po sa San Andres. Aarangkada naman ang programa ng alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa District 2, District 4 at District 6. Sinaluduhan naman ng Comadrona Party List ang National Economic and Development Authority na pinamumunuan ng Pangulong BBM sa pag-aproba sa flagship program ng Department of Health na magtataguyod ng resilient at responsive healthcare system. Ayon sa nominee ng Comadrona Party List na si Attorney Fiona Itona, mapapahusay ng 27.92 billion pesos na Philippine Health System Resilience Project Phase 1 Program ang health emergency prevention, paghanda at pagtugon sa mga vulnerableng mga lugar sa bansa. Umaasa din si Itona sa pamamagitan ng programa magkakaroon ng matino at abot-kayang serbisyo medikal ang mga malalayo at mga liblib na lugar. Idiniin pa ng kinatawan ng Comadrona Party List na ayon sa World Health Organization, halos 800,000 katao sa Western Pacific Region kabilang ang Pilipinas ang walang full access sa basic health services. 2 niya sa kada 5 individual ang hindi nakakapag-avail ng kahit isang essential health service gaya ng immunization, pregnancy at newborn care, gayon din ang gamutan para sa communicable at non-communicable diseases. Sinabi pa ni Attorney Itona na dapat ding matugunan sa programa ng Department of Health ang matagal ng hamon ng Pilipinas sa usapin ng health financing, health service delivery, governance at health human resources. Kailangan niyang masiguro ang sapat health service sa bansa na nag-aalok ng iba't ibang klase at level ng health service. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, mga pharmacists, mga doktor, mga health researchers at iba pang mga professional at mga stakeholder na nagnanais garantihang makakarating hanggang sa mga malalayo at liblib na lugar ang basic health services. Ay, magandang umaga din po kay Asek Cecil Bangka Santos, Alas 5:55 nananawagan naman si dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta na isalba ang Sierra Madre kasunod ng pamemorysyo ng Bagyong Christine. Ayon kay Oreta, malaki may tutulong ng mountain rain sa iba pang mga lugar gaya ng Isabela, kaya't hindi sila napuruhan ng bagyo kaysa sa inaasahan. Sinabi pa ng dating mayor ang papel ng 6,283 feet na Sierra Madre bilang backbone ng Luzon sa maraming beses nang napatunayan na epektibo itong panangga laban sa mga malalakas na bagyo. Paliwanag pa ni Oreta, lahat ng bagyong nagbabanta sa silangan ng Luzon mula Pacific Ocean ay bumabagal dahil sa nasabing bulubundukin kaya't nakapagpalabas pa ng babala ang mga meteorologists at Disaster Risk Reduction Agency. Nakababawas din na niya ito ng pinsala sa kabahayan, kabuhayan at ecosystem at nakapagliligtas din ng milyon-milyong buhay sa panahon ng kalamidad. Para kay Oreta, ang pagsasalba ng Sierra Madre ay isa sa mga konkretong hakbang upang maiwasan ang malalang pagbaha mula Cagayan hanggang Quezon. Sakaling manalong kongresista ng Lone District ng Malabon sa 2025 midterm elections, kabilang sa legislative agenda ni Oreta ang masiguro ang environmental protection. It's showbiz. It's showtime. It's showbiz. It's showtime. Hanggang December na lang? Olo, bakit kaya? Alamin natin mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Mataas ang ratings ng mga episodes ng Eat Showtime nung nakaraang linggo na kung saan ay sinelebrate nila ang kanilang 50th anniversary. Sa kanilang episode noong nakaraang Sabado ay nagpasalamat ang mga host sa todong suporta ng ABS-CBN sa kanila na hindi bumitaw sa kabila ng mga challenges na inabot nila. Dapang-dapa raw sila nung kainitan ng Aldab sa Itbulaga at nasuspindi pa sila at nawalan pa ng prangkisa ang ABS. Pero tuloy pa rin sila at sinalo sila ngayon ng GMA7. Pero patuloy pa rin ang mga haka-hakang hanggang December na lang daw ang Eat Showtime sa GMA7 dahil 6 na buwan lang daw ang pinirmahang kontrata. May mga bulong-bulungan pang nag-uusap na muli ang GMA7 at ang Tape Incorporated at baka raw ibalik nito ang kanilang noontime show kaya
baka nanganganib daw itong noontime show ng ABS-CBN. Pero wala namang pahayag dyan ng GMA7 kung magre-renew nga ba sila ng kontrata. Kahit ang mga host ay wala ring alam. Heto ang sagot ni Ogie Alcacid nang tinanong namin kamakailan lang. Wala namang may alam, but it's hanging in the air. So, syempre, lahat kami, sanay na kami. Iyan ang pahayag ni Ogie Alcacid na nagpapasalamat pa rin sa maayos daw na pag-welcome sa kanila ng GMA7. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Inom ka ng salabat. Lagyan mo ng honey at ng kalamansi. Maganda umaga sa mga taga-Shuttle USA. Shuttle Washington, ha? Ay, at saka doon sa mga taga New York, Cubao. Maganda umaga din sa mga taga-Pangi, Laguna. At saka mga taga-Cabancalan City, mga aga sa inyo na mga paturuan. Tada, ha? Halong ka mo. Eto. Huwag mo ninyong kalilimutan kung kayo nandyan sa Central Luzon. Ito talagang ibinibida ni Manlo Cabral. Flood free ang mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Ang tinutukoy natin yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at saka Samira at saka yung Sibera Prestige. Yan na po ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry with easiest term. 5% lamang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po mismo ng township, yung iba't ibang mga amenities gaya ng eskwelahan, palengke, department store, grocery store, pati eskwelahan nandun at pati munisipyo. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Sabi nga ni Ginoong Rod Valencia, kahit pa magkaroon ng delivery dyan, hindi sa mga nagdaang panahon, hindi ho sila nakaranas talaga ng mga matinding pagbaha. So pa rin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse. Kaya sa Disyembre, kung ikaw ay maswerte, bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, magkakaroon ng libreng legal assistance ang mga guro. Sa ilalim nito ng nilagdaang Memorandum of Agreement ng Teachers Dignity Coalition, Department of Education at Integrated Bar of the Philippines. Dahil ng naturang kasunduan na bigyan ng mga guro ng pro bono legal support sa mga work-related issues. Tulad na lamang ng kasong administratibo at kriminal na posibleng kaharapin ng mga teacher sa pagtupad ng tungkulin. Naniniwala naman ang Teachers Dignity Coalition National Chairperson na si Benjo Basas. Mahalagang hakbang ito para matiyak ang karapatan at kapakanan ng mga guro lalo-lalo na kapag panahon ng eleksyon. Kumpiyansa rin si Basas na magpapalakas ang nasabing kasunduan upang magkaroon ng legal resources ang mga teacher. Mahigit naman sa 3.1 million pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa Central Luzon sa loob ng isang linggong drug operations. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Mahigit sa 3.1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang matagumpay na nakumpiska ng PNP sa Central Luzon sa loob lamang ito ng isang linggong pinaigting na drug operation. Sa ulat mula sa Camp Oliva City of San Fernando, Pampanga sa tanggapan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan mula October 20 hanggang 27, mayroong 101 anti-illegal drug operation na isinagawa. Ang Police Regional Office 3 kung saan 155 drug suspect ang naaresto. Nasamsam din sa mga operasyong ito ang 451.08 gramo ng shabu at 288
89.94 gramo ng marijuana. Sinabi ni Police Brigadier General Maranan na malaki ang naibawas ng mga droga na ito sa komunidad sa Central Luzon na nagdudulot ng hindi maganda sa kaisipan at kalusugan ng tao. Ang Police Regional Office 3 aniya ay hindi titigil sa kampanya laban sa illegal na droga sa Central Luzon upang mapanatili ang tiwala ng mamamayan at ang kapayapaan at seguridad ay makamit para sa isang bagong Pilipinas alinsunod sa direktiba ni Police Chief PNP General Romel Francisco Marbel. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga din po sa mga taga-Gabaldon, Nueva Ecija. Malo, nagtatanong na sila anong latest natin kay Leon. Ano, ha? Magandang umaga din po sa mga taga-Castillejos sa Zambales. Ohio gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Magandang umaga din po sa mga Pilipino sa Hong Kong at sa Taipei, Taiwan. Tukoy na ng Philippine National Police ang person sa interes sa kaso ng pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga del Norte. Ayon kay Police Brigadier General Jean Pajardo, spokesperson ng pambansang pulisya, ang biktimang si Elliot na Isman ay dinukot ng mga hinihinalang remnants ng bandidong Abu Sayyaf. Meron na anyang taong nagpadala sa kanila ng surrender pillars at naniniwala ang pulisya na makatutulong ito sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon sa kinaroroonan ni Isman. Yan pa man, kailangan pa rin niyang i-validate ang impormasyon lalo't marami rin ang posibleng magsamantala dahil sa 500,000 pesos na reward na alok ng pamahalaan. Samantala, umaasa naman ang PNP, buhay pa si Isman at bagamat wala pa silang nakikitang proof of life sa dinukot na dayuhan. Gasoline boy patay naman matapos pagsasaksakin ng mga hold-upper sa Bayambang, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na nakilalang si Francis Fernandez, 27 anyos, binata. Gasoline boy at residente ng Barangay Poblasyon Madasiki matapos itong pagsasaksakin ng hindi pa kilalang mga suspek. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calog, alas 7 ng gabi magsasarado ng biktima sa gasoline station na kanyang pinagtatrabahuhan sa Barangay San Cagulis, Bayambang nang dumating ang isang motorsiklo. Sakay ang dalawang kalalakyan na tumanoy nag-announce ng hold up pero pumalag ang biktima at tinupakan ito ng saksak ng mga suspek. Nadala pa sa Bayambang District Hospital, subalit idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Inaalam pa ng mga investigador kung magkano ang halagang natangay ng mga salarin at tinitingnan ang mga CCTV sa lugar upang makilala ang mga ito. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Baka kayo may mga importanteng lakad ngayong araw na ito. Magbaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family wrapping compound improved cologne. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog. Habang kayo ho nag-aantabay sa susunod na bulletin po ng Pag-asa, maligo muna kayo, gamit ho ang Shield Bath Soap. Yan, Oo. Pero hindi ho tabo na metal ang ginamit ho natin sa ating mahiwagang tunog. Pakinggan nyo mabuti. Yan. Kung ano yan. Basta meron yan sa bahay. Hindi lahat ng bahay meron yan. Mga opisina meron din. Basta tingnan ho niyo yung logo ng Angkomadrona. Isa ho yan sa responsibilidad ng mga figure na nandun. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang mga sasali naman online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Alam mo ninyo, talagang ngayong mga panahon to, iba-ibang mga racket, Oo. Huling biktima, si
ang chairman po ng Partido Federal ng Pilipinas at di ba bossing din siya ng SBMA ngayon? Si nating LTFRB Chair Tom Lanchon. General Tom, magandang umaga po sa inyo. Sir, kasama mga Angelo at mabuhay po kayo at welcome back to Pilipinas. Di ba kayo nasa SBMA ngayon? Temporary na talaga tayo doon natin mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at para tulungan nyo at ayusin ng maigi para tama po yung paglilingkod sa ating mga mamamayan. Ano po? Ano kayo? Anong ginagawa nyo ngayon sa SBMA? Member po ako ng board po. Member ng board. Board of Directors at temporarily ay nahirang na parang chair, yung tagapangasiwa chairperson na tawag nila doon. So, sa mga board meeting, mga ganun po. Ayan, okay. So, sa ating paglilingkod po doon, at marami pong dumating ng mga isang linggo pa lang dumating ng mga report. Ano po? Kaya naglalagay ka muna ng mga notice to the public na winawarningan na yung mga incidents regarding ng mga taong nagpapanggap na sila ay membro ho diyang empleyado ng PCDA at nagpapacilitate sila, nag-impluensya na kaya nilang ayusin, facilitate yung mga kontratang yan para matapos yung mga construction ng proyekto ng BCD at saka ng mga subsidiaries. Sa ating tanggapan, nakatanggap po tayo ng mga nagmi-represent dyan at people posing as representatives of yung mga transition team ko raw na sila ay nagsusulisit para nagsusulisit talaga, hindi lang facilitator ng kontrata, ha? Talagang nagsusulisit? Falsifying dokumento ng mga BCD ID card, calling card, mga letter, picture. Kaya naglagay kami ng notice to the public na to inform na wala kaming ganyang pinapaintulutan. Alam niyo naman, sa mga Angelo, galing tayo sa kapulisan. Ano po? Pulis po tayo. We are enforcing the law and order, di ba? To protect and to serve the public. And wala pong ganyan. Sabi namin, sa aming notice, kung meron kanyang mga informasyon, pwedeng itawag po nila sa ating nearest NBI or PNP office. Kung kaya, ako'y nakipag-ugnayan kay General Patrick Ubingke ng Intelligence ng PNP at sa office ni General Marbil. Dahil nung ako'y nasa kapulisan nung araw, nagtatag kami nung namin, yung Patrol 117. Yes. Ako nagtatag noon. Ako'y nasa PNP. Kasama ko sila General Mendoza, Sancho PNP Chief. At itawag po nila yung mga ganitong katiwalian o kaya mga hindi ka nais-nais ng gawain, nag-misrepresentation sila na empleyado sila ng BCDMA, BCDA. At sasagutin po sila sa 117. Nandun po yung mga tauhan natin pa, sila Inspector Takiwag at si Inspector Broses. At nung isang araw, ako'y nakipag-ugnayan din sa Volunteers Against Crime and Corruption. At yun po, meron silang hotline po doon. Ang bagong chairman po niyan ay si Attorney Manny Obidosa. At si member nila si Mr. Tommy Lee. Yan po yung Partido Federal ng Pilipinas. Chairman po ng Canaga City naman. Ayan. Member po ng BACC. May number po silang hotline kasama ang Eloy. Kasi ko lang ipahatid sa kanila kung maaari. Please. Ang number ng hotline is 0939 346 6160. Ayan, ha. Sa ano yan, ha? Sa crime, ano to? Volunteers and Corruption. Okay, BACC. Nasagot po dyan si Annie Hiresa. Siya po ang national coordinator po niyan sa hotline na yan. Oo. Ayan, sige. Doon sa mga gagamit ng pangalan. Oo, magagamit ng pangalan ho ni hindi lang ni General Lanchon, kundi pati ho ng SBMA, ha. Yung mga magpapacilitate. Hindi po tama yan. At ako'y nakipag-usap din kay Atty. Raquel Angeles ng NBI. Ano po? Apo. At yun po, sabi po niya, dahil dati po siyang na-assign sa Region 3 as Director ng NBI, kung saan po naka-located yung ating New Clark City, yung Clark Development Corporation, at saka yung SIAC, yung Clark International Airport. Ano po? At sabi niya, ikakawin kami ng pagkipag-ugnayan, gagawa sila ng task force
upong sugpuin itong mga scammers na to. Okay. General, dako muna tayo ng politika. Opo. May kandidato ba ang Partido Federal ng Pilipinas for Senator? Tatlo po yung sa amin. Unang-una po dyan ang dating butihing LG Secretary Benhur Abalos. Okay. Siya po yung una dyan. Tapos nung nagkaroon po ng alliance meeting sa PICC po, ang alliance po naman, nagko-compose po niya ng NUP, ni Secretary Ronnie Puno, dating DILG Secretary, ang lakas, pangunaman ni Speaker Martin Romualdez, at sa NP po naman si Senator Mark Villar, at sa amin naman sa Partido Federal, bukod sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, yung tagapangulo namin, si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., at sa hanay naman ng NPC, si Senator Tito Sen. So aming kandidato po sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas, at ako naman ay Secretary General ng Partido Nacional, si Secretary Benhur Abalos, si dating Senator Manny Pacquiao, at ang bagong sumpa sa partido, si Senator Tolentino po, ng siyang majority leader ng Senado. Si Tito Sen, hindi nyo bitbit? Sa alliance po sila, kasama po sa alliance. Kasama sa alliance. Kandidato, si Tito Sen, kasama po niya si Senator Lito Lapid, at guest candidate po nila si Senator Ping Lacson. Kasama po nila yun. Bakit daw? Si dating Mayor Abby Binay yata kasama. Oo. General Lanchon, ang dami nagtatanong, bakit daw nila iboboto si Benhur Abalos bilang senador at kandidato ng Partido Federal? Siya ang unang sumumpaw sa hanay ng Partido Federal sa Malacanang, sa ating Pangulo, at dala po niya ang buong hanay po ng Mandaluyong local government unit sa pangunguna kanyang puting ama, si Mayor Benjamin Abalos, Vice Mayor, ang po ng mga konsihal at mga barangay officials ng Mandaluyong. Sila po na unang sumabi po sa hanay ng Partido Federal ng Pilipinas. At kasi siya po ang Secretary ng Interior and Local Governments, napakahalagang sangay po yan ng ating pamahalaan. At yan po ang siyang unang napisil po ng ating mahal na Pangulo na maging kandidato po ng Partido Federal ng Pilipinas. Sumunod po si Senator Pacquiao at si Senator Tolentino. Okay. Pero marami hindi nakakaalam, magaling na abogado yan, ha? Lawyer po ito. At sabi nga niya, siya ay kalaban ng kriminal. Anyway, sigit February ang umpisa ng kampanya, no? Pero ngayon pa lang ramdam na ho natin yung pag-iikot ho ng mga mga manok ho ninyo para po sa darating eleksyon. In the meantime, sa naging alyansa po nung ginanap sa PICC, sa hanay naman ng NP, nandun po ang ating sinama po ng ating lines sa 12 lineup ng alliance, ang butihing kapatid ng ating mahal na Pangulong BBM, si Super Ate, si Senator Amy Marcos. Thank you. General Tom, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Apo. Okay. Maganda umaga din po sa mga taga-Lumpok. Anong lugar itong Lumpok? Maganda umaga din po sa mga taga-Japan, Ohio gozaimasu, at saka sa mga Malu. Nagtatanong yung mga taga-Isabela, mga kababayan natin. Maganda umaga po sa inyo lang. Maganda umaga din po sa mga taga-Tambo, Paranaque. Maganda umaga, Pilipinas! Abot naman ng 4.5 million ng mga pasahero ang inaasahan ng Department of Transportation na dadagsa sa mga bus terminal, mga airport at seaport ngayong undas. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, 3 milyong pasahero ang dadagsa sa mga airport at mga seaports, habang 1.5 milyon naman sa mga bus terminal. Mas mataas ito ng 20 hanggang 30% sa karaniwang na bilang ng mga pasahero araw-araw. Maganda umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 5 na umaga. Natin. Good morning, Alzar. Hello, Alzar. Cases, hindi pumapasok si Alzar Aurelio.
Mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Ayan, teka. Ayman, wala yata pumipindot dyan sa inyo. Hindi papasok si Alzar. Alzar? Hello po. Ayun, pumasok din. Anong latest natin kay Leon? Po, si Bagyong Leon po ay nasa East Philippine Sea at patuloy na kumikilos sa palapit sa Northern Luzon. Ang layo ng sentro ng bagyo ay nasa 645 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ang lakas ng hangin ng bagyong nito ay maabot sa 110 kilometers per hour at ang pabugso ng hangin ay nasa 135 kilometers per hour. Mataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Aurora, northern portion ng Quezon, Pulido Island, Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay, northeastern portion ng Sorsogon, eastern portion ng Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. At dahil sa bagyo, may inaasahan ng mga matindi o malalakas na pag-ulan sa ngayong araw. Intense hanggang torrential na pag-ulan sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. Heavy to intense na pag-ulan sa Ilocos Norte, Apayao, Occidental Mindoro at Antique. Moderate to heavy rains sa Ilocos Sur, ganoon din sa Isabela, Abra, Kalinga, Calimian Islands, Romblon, Negros Occidental at Aklan. Kaya sa mga kababayan po natin na maging alerto at mag-ingat dahil muli nandiyan babanta ang pagbaha o pagguho ng lupa. At may gale warning ngayong araw dahil sa bagyo. May inaasahan na matataas ng alon sa seaboard ng Northern Luzon at eastern seaboard ng Central and Southern Luzon. Mas mataas ang alon na maranasan na kung saan naabot ng 8 metro sa may buong seaboard ng Northern Luzon. Ang susunod pong update sa bagyong Leon, mamaya pong 11 o'clock na umaga. Teka muna, Alzar, yung dinaanan ni Christine, yun din ang tinutumbok nitong si Leon? Ay, si Christine ay dumaan sa kalupaan, lalo po sa Northern Luzon. Ito naman si Leon, dadaan po sa extreme Northern Luzon, patapos nito ay lalabas Taiwan. Na. Opo. Hindi pa. Pero yung probability na maglandfall, malabo na. Posibleng maglandfall o lalapit po sa Batanes area. Ang sabi kasi yung undas natin ay posibleng maging maulan? Weekend? By Friday, posibleng maulan dun sa... Kasi by Friday labas ng paso, mahagip siya ng bagyo sa extreme Northern Luzon. At posible din na maulan sa may Western Visayas at Negros Islands region. Yung may dito sa satellite feed may parang mapulang din nakabuntot sa kanya. Ano ito? LPA din to? Ay cluster pa lang. LPA po, part siya ng trap. Trap po siya. Trap siya. Okay. Oo. Hindi siya panibagong cluster ha. Wala nang kasunod si Leon? Sa ngayon wala po. Within next 3 days after ng paglabas ay wala pa tayong nakikitang kasunod dito. Okay. So ang tumbok nito Taiwan? Apo, Taiwan. Taiwan. Kagagaling na din ng isang malakas na bagyo dun sa Taiwan eh. Di ba? Oo. Ay, sus, sige, isama natin ang dasal. Pero Alzar, vitamin C ha. Dagdagan natin ng vitamin C at pahinga din sa mga tagapag-asa. Thank you. Salamat. Ingat kayo. Ayan, si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga-Ballesteros, Cagayan at saka mga taga-Bulalakaw, Oriental, Mindoro. Kumusta na ho kayo ha? Maganda umaga din po sa ano yung kanina may binabanggit tayo, Alberta. Yan, sa mga taga-Alberta, Canada at saka mga taga Isabela yan ha. Taga-Alberta.
Make me think I'm going to Alberta. Weather's good there in a fall. Parang ano? Parang lalaban sa ano. Ay, Dr. Kim Tan, nandiyan ng Quezon. Magandang umaga din po sa inyo. Kumusta na po kayo? At munti kong makakalimutan, babatiin ko nga pala si Tita Sally. Tita Sally Villanueva. Ayan, bagong hairdo si Tita Sally. Siya po ang magandang nanay ni Court Administrator Raul Villanueva. Tita Sally Villanueva, magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas sa alas 5 ng umaga, oras na po para tayo mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, yung mga nagre-recommend nito mga doktor, pinakamaganda, 2 kapsula, 1 oras bago matulog para ma-achieve natin yung pinakamagandang benepisyo nito. Ano ang ginagawa ng Lactococcus lactis strain plasma? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system. Kaya habang tayo natutulog, itinataboy po nito yung mga toxin sa ating katawan, pinalalakas ang ating immunity. Kaya't nalalabanan natin ang iba't ibang mga sakit na dala po ng iba't ibang mikrobyo, ng mga virus na tumatama sa ating katawan. Kasi lumalakas ang ating immune system. Na-achieve na natin ang magandang tulog, magandang ating mood sa kinabukasan, lumalakas pa ang ating immune system. Yan po ang benepisyo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Para po sa inyong mga concerns, mag-text pa po sa 0917-110-6580. Available din po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ang Ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero ang mahalagang paalala, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 18,000 pong mga pulis sa buong bansa ang itatalaga ng Philippine National Police upang matiyak ang maayos at mapayapang paggunita natin sa UNDAS 2024. Ayon sa PNP Public Information Office, i-deploy ang mga pulis sa mga sementeryo, mga memorial park at mga transport terminals. Sinabi po ni Police General Jean Pajardo, ang spokesperson ng PNP, layo nito na hindi lang magbantay sa seguridad ng mga pasahero, kundi aalalay din po sa mga biyahero para dalawin ang kanilang mga mahal na yumauna. Nilinaw naman ni Pajardo na nasa kamay pa rin ang mga regional director kung dapat itaas ang alert level sa isang lugar upang manatili ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Pinaalalahanan naman ni Pajardo ang publiko na siguraduhin nakalak ang bahay. Gumamit ang alarm system kung kinakailangan kapag walang may iwan tao sa kanilang bahay. Makabubuting iwasan din ang pag-post sa social media ng aktibidad sa UNDAS, lalo na kung walang may iwang tao sa bahay upang maiwasang masalisihan ng mga magnanakaw. Inikaya tama ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 10 2024 Metrobank Foundation Outstanding Filipino Awardees na gamitin ang kanilang impluensya sa komunidad para higit na mangarap at humakbang sa pagtugon sa iba't ibang mga hamon. Kabilang sa mga ito ay mga guro, mga sundalo at mga pulis na nagpamalas ng bukod-tanging pagseserbisyo. Ayon sa Pangulo, ang mga ito ang makabagong mukha ng public service at higit pang kailangan ng bansa ang mga tulad nila. To our awardees, continue to be the catalysts of change when you go back now to your communities. Challenge them to dream bigger, to aspire higher, to take action with the same fervor that you have demonstrated, especially now. Typhoons or storms are made stronger because of climate change, and the challenges become even harder to deal with. We need more people like you, innovative, selfless, socially responsible. Ayan, alam mo ninyo, ang hirap mag-judge dyan. Oh, minsan ako umupo dyan para pumili ng mga awardees. Ang hirap. Kasi lahat magagaling. Oh, hirap ng selection. Yung manominate ka pa lang dyan, malupit na. Ano ha? Lalo na kung mapili kang kabilang sa Outstanding Filipinos. Ayun, ang Lumpok pala ay California Rocket Town malapit sa Vandenberg Space Force.
Yun pala yun. Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:30. Ay, magandang umaga sa lahat ng ating mga seaman na nakatutok ko ngayon, sa ating mga mandaragat. Sa lahat ng mga Pilipino dyan po sa Europa, sa Switzerland. Basta na ho kayo, Baka pauwi ka ng Pilipinas, huwag na magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate dito. Yan po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpo-produce sila ng sarili nilang brand ng tsokolate, tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935 o dili kaya check ho ninyo yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate sa tangerinechocolate.ph. Ang mga ginamit na raw material dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Kaya nga po, pinagmamalaki po ni Dr. Helen Tan, ito'y 100% gawang Pilipino. Gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Sabi ho naman ni ni Tita Cora de la Peña, sabi niya, packaging pa lang panalo na kaya mukhang mahihiya kang kainin. Gusto mo pan-display na lang yung matatanggap na tangerine chocolate. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Dapat ho nating pagmalaki at tangkilikin para lumakas ang loob ng ating mga magsasaka. 35 na makalipas sa alas 5 na umaga, matagal ng panahon noong iniiwasan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang batas at pananagutan sa ipinatupad nitong extrajudicial killings. Ito naman ang giniit ni dating Senador Leila de Lima sa kanilang face-off ng dating Pangulo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa Duterte War on Drugs. Ay kay de Lima, mula pa noong Davao Death Squad hanggang sa War on Drugs, hindi pa napapanagot si dating Mayor Digong. Punto pa nito, maaaring wakasan ang illegal na droga pero hindi dapat pati ang buhay. We can destroy drugs, but we need not destroy lives. I just wish to emphasize that. I said that in my privileged speech in August 2016. Sinita naman ni Senator Risa Antiveros si Senator Jengo Estrada nang matawa sa sagot ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tanong kung nagpapansinan pa ba sila ng dating senador na si Leila de Lima. Tinanong kasi ni Estrada ang dating Pangulo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa Duterte War on Drugs at kung bakit hindi ito tumitingin sa kaliwa. Sagot naman ni Mayor Digong, wala kasi umanong maganda sa kaliwa. Mr. President, kanina pa ho kayo tingin sa amin, hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan, hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator de Lima? Wala maganda dyan, dito lang. Anyway, Mr. Chair. To be serious, yes, on a serious Mr. note, Chair, I think I beg the SP Pro Risa, Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. Salamat, Mr. Chair. I was not joking. I was just para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, yes, okay. Mr. President. Naman, Senate hearing nga naman yun. Yung mga Senate hearing, hindi ho katatawanan, ano ha? Kaya nga kita naman natin yung ibang senador habang nagsi-Senate hearing, nagsusuklay ng bigote. Diba? Yung iba, alam mo, isang buwang hindi kumakain, di ba? Kung makapangal. O, yun yung napapanood natin. Kayo naman kasi pinapanood pa ninyo eh. Inamin naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron nga siyang Davao Death Squad na pumapatay sa mga sangkot sa illegal drugs. Ayon kay Mayor Digong, 7 ang miyembro ng naturang grupo pero hindi ito mga pulis kundi mga gangster. Meron akong death squad. Death squad. 7 pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Naalala ko pa bukas, sabihin naman, joke lang yun. Hindi naman naging malinaw ang pahayag na ito ni Mayor Digong dahil kalaunan, binawi niya rin ito.
Pero na muling tanungin, inihayag nitong patay na ang mga miyembro ng naturang death squad at sinabing wala siyang ibinibigay na reward sa mga ito. Paano mo nga namang patetestiguhin kung dedo na? Maglala naman ng 450 million pesos na pondo ang Estados Unidos para sa modernization ng Philippine Coast Guard. Itong inanunsyo ng Amerika sa isinagawang ikatlong maritime dialogue ng Pilipinas at US sa Maynila. Ayon sa US Embassy, suporta ito sa pagpapabuti sa infrastruktura ng Coast Guard, yan din sa training program, management planning at pagpapaunlad ng Philippine Coast Guard bilang kaalyadong bansa ng Estados Unidos. Uy, alam, malapit na. Malapit ng eleksyon sa Amerika. Next Monday. Oo, at magkakaroon tayo ng special report na manggagaling po sa ating tinap na magbibigay ng ulat sa atin sa gaganaping regular election dyan po sa Amerika. Matindi ang bakbakan, neck to neck ngayon ang kompetisyon ni na Vice President Kamala Harris at saka ni dating Pangulong Donald Trump. Antabayanan po ninyo kung ano yung mga mangyayari dito sa mainit na bakbakan ito. Pero sa California, mukhang mas pabor ho sila, mukhang mas Trump country daw ho yun eh. Kaya lang, ang daming swing votes doon po sa mga estado na hindi naman din happy sa naging pamumuno noon ni Trump. Kaya malamang dan daw makakuha ng boto si Kamala. Hinamo naman ang isang co-chair ng House Quad Committee, sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo, na panatilihin ang kredibilidad ng investigasyon ng Senado sa drug war ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng pag-inhibit sa nasabing pagdanig. Hinimok ng leader ng Kamara sina Senate President Francisco Escudero at Senator Aquilino Pimentel na pagsabihan ang kanilang kapwa senador upang hindi nawag nang lumahok sa investigasyon ng Senado. Binigyan din ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez malaki ang papel ni De La Rosa bilang dating hepe ng pambansang pulisya noong administrasyon ni Mayor Digong at sinasabing may pangkalahatang responsibilidad din sa kampanya. Samantala si Senator Go naman, batay sa pahayag ng mga retiradong matataas na opisyal ng pulisya, ang manoy na mahala sa reward system na nag-uugnay sa extrajudicial killings. Paliwanag de Fernandez, hindi maasahan ang patas at walang kinikilingang investigasyon ng Senado sa presensya ni De La Rosa at Senator Go. Samantala, una na ring pinuri ni Fernandez si Pimentel sa deklarasyon nitong sapat o dapat sundan ang ebidensya ng kanyang komite at pagkilala sa mga testimonya ng mga saksi at mga resource person sa investigasyon na ginawa naman ng Quad Committee. Maganda umaga, Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga nakatutok sa atin dyan sa Taipei, Taiwan. Happy anniversary at happy birthday naman kay Alan de la Peña. Aba, ito pala yung puging anak ni Tita Cora at saka ni Sir Manny, Oo, si Alan de la Peña ay nagdiriwang ng birthday ngayon at medyo matipid siya. Isinabay niya na rin ang kanilang wedding anniversary ng kanyang may bahay na si Judy de la Peña. Ayan. Kitang na ninyo, pogi So happy anniversary kina Alan at saka kay Judy de la Peña yan po sa California. Ingat po kayo dyan, Kung nandito kayo sa Pilipinas, bibigyan namin kayo ng bahay Joke. Okay, sa mga taga-Binangon ng Rizal, huwag ninyong kalimutan yung St. Monique Malay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangon ng Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model ng townhouse, yung Bianca. 2-story townhouse ho yan, may balcony at may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos monthly amortization. Payable in 30 years. Kito ho ninyo. Tawag ko kayo sa 0917-719-7908 for reservation at saka schedule ho ng punta nyo. 0917-719-7908. Yan po yung St. Monique Malay with the most prestigious project. Ayan po yung most prestigious project nila dyan po sa Binangon ng Rizal. Yung bang pagkagising mo, punta kang balkon.
Ang unang sasalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang nature. Magandang tanawin. Nasa paligid din po niya ng iba't ibang mga amenities na pwede hong pakinabangan ng buong pamilya. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Sorpresa ang inspeksyon sa mga gamit at armas ng mga opisyal ng BJMP na botas. Ikinasa naman, detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. May buntag mo, Edwin. May buntag, Kuya Angel, isinilalim sa isang masusing physical inventory ang mga pag-aring baril sa loob ng facilities ng BJP sa Naputas. Ayon kay Chief Jail Warden Lucky Dionisio, ang tao na munong inspeksyon ay nararapat isagawa upang matiyak na ang mga gamit sa pitan ay nasa tapat, hindi ito maaboso ng sitman. Pinangunahan mismo ni Miss Rondavieta Achipero, at Chief ng Regional Supply and Accountable Office o ARSAW, wala naman sa Bureau of Jail Management and Penology National Capital Region Office. Sinabi ng opisyal na magsisilbi itong isang mahalagang tseke upang matiyak na ang lahat ng mga pag-aari ng pasilidad ay maayos at naitala para tiyak na magamit sa taba ng mga tauhan. Pinasalamatan naman ng opisyal ang hepe ng ARSAW para sa kanilang sistematikong diskarte at kasipagan sa buong proseso. Ang inventaryo niya ay inasahang mag-aambag sa epektibong pamamahala ng papukunan at upang suportahan ang patuloy na paggana ng Nabotas City Jail sa disiplina at maayos na paggamit ng kanilang mga armas. RH23 Edwin Duque nagulat sa Disa Ritso na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Mamalengke nga muna tayo. Uy, ang presyo ng itlog bumaba. Kasi mababa ang demand. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Saang palengke yan, Giselle? Kuyang Angel sa Pasay City Public Market at sa Maricaban Public Market dito sa Pasay City. Parehong bumaba ng 5 piso ang kada tray ng itlog dahil nga sa mababang demand. 190 pesos na lamang yung isang tray ng maliit na itlog mula sa dating 195 pesos. Mabibili sa 7 pesos ang extra small na kada piraso mula sa dating 7 pesos and 50 centavos, habang 9 naman ang malaki mula sa 9 pesos and 50 centavos. Bumaba sa 270 pesos ang kada tray ng puting itlog mula sa 275 pesos. Iyan yung jumbo. Pero yung pulang itlog naman tumaas sa 420 pesos ang kada tray mula sa 390 pesos o 17 centavos ang kada piraso mula sa 15 pesos dahil naman sa mataas na demand. Ayon doon sa mga nakausap nating retailer, mahina daw yung bentahan nila ng puting itlog dahil sa kabit sa bilang class suspension na epekto naman ng magkakasunod na bagyo't sama ng panahon. Kung dati raw ay 150 hanggang 200 tray ang kanilang naibebenta kada araw, ngayon 100 tray na lang ang kada araw. Umaasa ang mga vendor na muling tataas ang presyo ng itlog sa Disyembre, lalo't sangkap ito sa paggawa ng dessert para sa holiday season. Ito si Giselle Ricaport para sa Deezer 8 una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkano lumalabas per tray ngayon, Giselle? Ang jumbo, Kuyang Angel, ay 270 pesos ang kada tray. Okay. Tapos, yung medium? Ang kanilang ang maliit ay 190 pesos mula sa 195 pesos. Nabawasan na 5 piso. Pero kadalasan kasi ginagamit na pambaon ng mga bata, yung medium, hindi naman yung large. Di ba? Oo, yung maliliit ko, yung Angel. Pero nagmura din naman yon. Ngayon ay 750 pesos na lang. 7 pesos and 50 centavos na lang. Kala ko magmamahal dahil marami nagpapalugaw pagka ganitong may kalamidad, di ba? Wala raw Kuyang Angel dahil nga yung mga bata. Nga pala walang pasok, no? So pag walang pasok, walang nagbabaon. Pagka daw walang pasok, matumal daw yung kanilang bentahan. Pero sa December, sana raw tumaas na dahil nga ginagamit sa
Leche plan. Sa mga dessert o leche plan. Ayan. Ayan. Siya, sige. Thank you, Giselle. Maraming salamat. Magandang umaga. Ingat. Salamat, Kuyang Angel. Good morning. Si Giselle Ricaport mula po dyan sa Pasay. Ganda umaga, Pilipinas! Ang Midwives Foundation of the Philippines ay muling magsasagawa ng National Buntis Assembly. Gaganapin po yan sa November 9. Ito po'y lalahukan ng 1,000 buntis mula sa 5 syudad ng National Capital Region. Kasama dyan yung Mandaluyong, Makati, Pasig, Pateros at Taguig. Ang tema po ng taunang pagdiriwang natin na yan, kalusugan mo, aalagaan ko, pagbubuntis mo, babantayan ko. Yan po ang tema ng ating National Buntis Assembly. Gaganapin yan sa Star Mall Show Boulevard sa Mandaluyong, November 19. At ito po'y sa pakikipagtulungan ng Midwives Foundation of the Philippines para po magkapaghatid ng mga makabulang impormasyon para sa pagbubuntis at maayos at ligtas na panganganak ng mga lalahok. Bukod po sa DCRH, Operation Tulong, DCRH TV, radyo natin nationwide, ang mga kaakibat din ho natin na pinapasalamatan, si Camille Villar, siyempre ang show, Star Mall, yan po sa show. Ang tanggapan po ni Speaker Martin Romualdez, ni Congresswoman Yeda Marie Romualdez, ang DKT Health, Pediatrica, Taishu, ang MB My Breast Friend, EQ Colors Diaper, Nature Spring Water, ang Asia Brewery, ang Absolute Bottled Water, Yakult Philippines, Sanicare at Red Scope. Thank you sa lahat po ng mga sumusuporta dito po sa programa nating Buntis Assembly. Maganda umaga, Pilipinas! Dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang tiyuhin ni Kian De Los Santos, ang 17 anyos na napatay ng mga pulis sa kasagsagan ng war on drugs. Sa kanyang salaysay, binigyan din ni Randy De Los Santos kung gaano kalaki ang naging epekto ng pagkakadawit sa kanila ng PNP sa issue ng illegal drugs. Nawalan niya ng trabaho si De Los Santos at nabalot sa takot ang kanyang pamilya sa pangambang bakas nila naman ang sumunod na mapatay. Ginoong Tagapangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho, Ginoong Tagapangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ko ako, may anak ako. Dahil sa statement na yon, na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Ang laki-laki ho ng budget ng Intel bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa national TV na kami po ay identified bilang taga-benta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho Baka kami na ho isunod. Sinabi pa ni De Los Santos na kahit napatunayan na nila sa korte na hindi nanlaban si Kian, hindi pa rin nila nakukuha ang buong hostisya. Magandang umaga ho sa mga taga-Birac at Anduanes. Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Ingat po kayo at patuloy po itong pagbabanta ng bagyong si Leon. Aabot naman sa 3,600 ang napatay umano sa loob ng 100 araw na Duterte war on drugs. Ito naman ang isiniwalat ni Father Flavie Villanueva, isang pare na nagtatag ng organisasyon na tumutulong para makapagbagong buhay ang mga biktima ng illegal drugs. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado hinggil sa investigasyon sa gera kontra illegal drugs, ipresenta ni Villanueva ang Davao Death Squad template na umano'y pareho sa ipinatupad ng war on drugs. Pinakita rin ito ang listahan na mahigit sa 300 umano'y biktima ng extrajudicial killings na ang pamilya ay nasa ilalim ngayon ng programang paghilom. Paliwanag nito, hindi niya kinukonsente ang mga adik. Pero naniniwala siyang hindi dapat pinapatay ang mga ito dahil gaya niya may pag-asa silang makapagbagong buhay. Hindi ko po sinasang-ayunan ang mga adik sa dahilang 15 taon din akong gumamit. At kaya ko po pinasok ang ganitong pagtatanggol sa mga inakasuhan na adik. Naniniwala ako may pag-asa sila. Hindi dapat paslangin o pasabugin ang bungo. Samantala, hinamo naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pare na maghain na lang ng kaso sa korte para mabigyan ng hustisya mga biktima dahil kung hindi, propaganda lamang ito.
Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pahayag na retired na Police Colonel Royina Garma. Kaugnay na kanilang naging usapan sa pagpapatupad ng umano'y Maladabaw model na drug war. Sa pagdiling Senado, itinanggi ni Duterte ang umano'y naging usapan nila ni Garma. Sa isang tawag, pati na ang umano'y pag-uutos nito na maghanap ng pulis na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Tinawag ni Duterte si Garma na sinungaling at isang GAGA dahil sa sinabi nito sa pagdinig ng Kamara na umano'y hindi naman kapanipaniwala. Samantala ng tuningin ng mga senador ukol sa sinasabing reward system, sinabi ni Mayor Digong, hindi naman nararapat na bigyan ng anumang reward ang mga pulis dahil tungkulin nila ang iniutos ng Pangulo. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could, minsan, is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. 2 minuto na lamang bago po mag-isis sa umaga at 2x2. Kuya Angel po nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang African proverb. Sanabi ho ng naturang proverb, a cat that dreams of becoming a lion must lose its appetite for rats. Dahil daw po'y nag-aambisyon sa isang mas magandang posisyon o sa isang mas magandang buhay, abay, kalimutan ho natin yung ating mga nakasanayang katiwasayan. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palomones, nag-iiwan nga sa inyo ng isang magandang umaga. 1 minuto na lamang, ACS na umaga.